Kumusta po sa lahat po ng mga sumusubaybay sa channel na ito? Sa mga bago pa lang, welcome po to Eureka's YouTube channel. I hope itong channel na to ay makatulong sa inyo, at kung inyo naman pong magustuhan ay kindly subscribe and click the notification bell para ma-notify po kayo whenever na may mga bago po tayong upload. So to give you a short overview about this channel, mga dinidiscuss ko lang po dito ay BIR related topic sa ngayon, pero I'm planning na later on mag-expand na rin tayo sa ibang mga important topic na related din dito sa BIR, sa business, sa taxation, securing permit and licenses. Okay, but for the time being, ito po muna yung aking i-discuss as a continuation ng previous vlog ko. Okay, so ang topic po natin today is on how to file the BIR Form 1601EQ using EBIR forms for non-EFPS taxpayer. Okay, so iba kasi yung ginagamit for EFPS, iba rin kasi yung ginagamit para sa mga non-EFPS taxpayer. So, dito muna tayo sa non-EFPS taxpayer. And then, akin din pong gagamitin dito muna is yung offline EBIR form package. So, itong form ng 1601EQ ay sa ating demonstration, gagamitin ko lang muna ito or aking i-demonstrate yung pagpa-file ng 1601EQ sa mga taxpayer na nagre-renta ng kanilang pwesto. Okay, or yung mga taxpayer na sa kanilang BIR registration ay may nakalagay na withholding tax expanded. Okay, so ito yung PDF format ng 1601EQ. Pero sa loob ng application program ng BIR na yung offline EBIR form package, maaaring hindi ganyan yung itsura niya. Pero naiba lang po. Kasi ito ay yung naka-PDF. Okay, so maaring nakukonfuse kayo bakit may 0619E, may 1601EQ. Actually, the difference between the two is yung 0619E is a monthly remittance, while yung 1601EQ is quarterly. So, cumulative siya ng 3 months. So, baka iniisip nyo, paano ba yan magkakadoble pa yung pagbabayad ng tax? But actually, hindi po. Papakita ko po sa inyo mamaya sa demonstration kung paano mangyari ito. Okay, so wag po kayong matakot na magkakadoble-doble yung tax ninyo dahil may 0619E na, may 1601EQ pa. Okay, so panoorin nyo po hanggang dulo at sana yung matapos nyo ito para may matutunan kayo. Okay, so let's move on. Itong 1601EQ na to, it is a quarterly remittance filed in triplicate by the withholding agent or payer na required mag-deduct at siya ring mag-withheld nito sa BIR. So, medyo may mga technical terms na dito, pero siguro I will make another tutorial kung ano yung mga ibig sabihin nito. Okay? So, as we go on, ibibigay ko sa inyo, papakita ko sa inyo yung pagpa-file itong 1601EQ. Okay, so kung wala pa kayo nung EBIR form na bagong version, dahil meron tayo as of today, October 31, 2022, may bago na po tayong version. Ito yung 7.9.3. But you can still use the older version kasi wala namang binago sa form 0619E doon or doon sa 1601EQ. Okay, may changes dito sa program na ito pero hindi affected tong withholding tax expanded. So you may still use the old version or the older version, or you can already download this available version. Okay, so let us assume na meron na po kayong version na to. So proceed na tayo doon sa pag-fill out nitong 1601EQ. Okay, so let us go now to the demonstration of filling out BIR Form 1601EQ. Okay, assuming na na-download nyo na yung BIR Form na latest version,
at na-install nyo na ito, then puntahan nyo na kung saan siya naka-save. And then as you can see, may mga folder po yan kasama dyan. So dapat kompleto yan para gumana yung inyong program. Kasi po yung mga ini-input po natin dito, nasi-save dito, at yung pinaka-profile naman ng taxpayer na ini-input natin ay dito naman nasi-save din. Okay, so assuming na naka-install na to, buksan na po natin siya. Tapos ito na po yung pinaka main screen. So itong mga field na to, mandatory field yan na kailangan nating lagyan. Okay, so pag first time nyo pa lang pong gagamitin to, kailangan i-input nyo po dyan yung makikita nyo doon sa inyong certificate of registration. Bawal pong magkamali, okay? Kasi magkakaroon kayo na lahat ng anumang incorrect na maipasok dyan ay maapektuhan yung mga susunod pa ng mga EBR form na pipilapan nyo dito. Okay, so input na natin yung TIN. So halimbawa po, hindi nyo ito na-fill out nyo na ito, and then hindi na ito yung first time mo. So ipasok mo lang yung TIN mo na in-input mo dito, at nag-auto-populate na yan. Ayan po. Pero kung first time mo, iisa-isa mo pa rin i-input yan. Okay, so doon sa previous tutorial ko na ito na rin yung ginamit ko. Okay, so ayan, pag nandyan na po, lumabas na po yung details na yan, pwede na kayong pumili ng form na inyong pipilapan. Since 1601 EQ yung ating pipilapan, ito po, click nyo lang po yan, and then fill up. Okay nyo lang po yan. So minsan mabagal, depende kasi din sa specs ng laptop ninyo or desktop ninyo na ginagamit. Okay, so habang anaantay natin to, gusto ko lang pong explain sa inyo na dapat yung internet connection ninyo stable siya, kasi ang hirap mag-submit online kapag di siya stable. Okay, so ito na po yung itsura ng form 1601 EQ. As you can see, ang latest version na to is 2018. So yan po yung ating latest, and then pipilapan na po natin yung mga yan. So ang pinafile natin is for the year 2022, and assuming na since October ngayon, ang ating ipafile is yung third quarter, composed of month ng July, August, and September. Number 3, amended return, yes or no. Kung first time mo palang mag-fill out dito para sa return period na to, no. Pero kung halimbawa po na nagkamali ka, i-refile mo ulit siya kasi hindi na siya nasa editable mode, mag-amend ka na. So ito naman yung i-click mo. Okay? So number 4, any tax withheld. Pag meron kang tax due, of course, yes. Pag wala naman, pero kailangan mo pa rin siyang i-file with or without tax due kasi nag-i-exist siya doon sa mga tax type mo. Failure na mag-file ka kahit no transaction is equivalent to 1 open cases. And, of course, may corresponding penalty yun. Okay, so, yan na. Lagyan na po natin any tax withheld. Yes. Dahil meron tayong tax due na babayaran. So, category of withholding agent. Since ito ay private, so private po. Click nyo po yung private. Okay. And then, punta nyo po itong kulay blue na to. Ida-direct niya kayo doon sa field na dapat nyo entryhan. So, ayan. ATC stands for Alphanumeric Tax Code. So, pipili po kayo dyan kung alin dyan yung specific na winu-withheld niyo. Since yung example natin is a rental, that is WI 100. Yan po. Rental. Okay?
So, meron din actually dito sa baba ng WC 100 rental din. So, kung ang nagpaparenta ay isang corporation na entity, ito yung ATC. Pero kung yung nagpaparent ay isang individual, so WI 100 ang inyong pipiliin. Okay? So, after choosing that one, click OK. So, babalik ulit tayo dito sa pinaka page 1 niya. So, tax base natin. Doon sa 0619E, tax due agad yung inilalagay natin. But dito, tax base. So, since ito ay quarterly, so 3 buwan ang if pina-file mo dito, ang dinideclare mo actually. So, halimbawa po, 10,000 a month yung renta mo. Edi 30,000 yan for the 3 months cumulative. So, times 5% is 1.5. Okay? So, baka mag-react ka or magtaka ka, bakit 3 buwan yung ipa-file mo? Ina-file mo na yung 2 buwan ng quarter doon sa 0619E. Okay, so, ibig sabihin nun, baka isipin mo magkakadoble. Hindi po. Kasi, pagdating dito sa line 20 and 21, ilalagay mo dyan yung binayaran mo nung first month at saka second month of the quarter at ililes po yun. Automatic po yung system na yun nagko-compute yan. So, see, at the end, 500 na lang din yung babayaran mo. Okay? So, kapag okay na yan, click validate. And then, kapag successful na, ibig sabihin yan, okay naman na yung pag-entry mo. So, i-okay mo na. But, before mo na siya na i-print or i-submit, ito po, final na kasi yan. Pag sinabit mo yan, final na yan. Hindi mo siya pwedeng i-edit. So, habang editable pa, i-ano mo na siya, i-proofread mo maigi. Tingnan mo kung wala kang mali sa mga in-input mo kasi yung mga common error dito minsan is yung return period. So, kahit bayad ka para sa buwan ng September, kung nagkamali ka naman po dito, mapupunta sa ibang period yung binayaran mo. Or, maaari ito ay maging suspended payment sa BIR. Okay? So, be careful of that. Pati rin po dito sa amount. Okay, so kapag wala ka na i-edit dahil tama na, you can now click submit and that is the final copy, print. Then automatic naman po yan, nagsisave na siya once na mag-exit ka na. Okay, so pag print po nyan, ito lang po, balik kayo dito sa file, i-preview nyo muna. Ayan. Tapos pwede na po siyang i-print. Then, gamit tong command na ito. Okay, so halimbawa po, hindi ko na ito ipiprint kasi ito ay for demonstration lang. Hindi ko rin po siya sinubmit kasi hindi naman po siya tunay na data. So, i-print nyo na lang kung ano yung printer na naka-install sa inyo. Palitan nyo lang po yung preference into yung papel nito should be A4. Pero, pagdating po dito sa settings, gawin nyo siyang legal. Kasi pag A4 lang yan nilagay nyo, merong pang napiprint sa pinakababa ng form na hindi naman na kailangan. So, illegal mo lang siya pero the actual paper size is A4. Okay? So, ayan na po yung filing ng ating 1601EQ. And then, after nyo po siyang ma-print, ma-submit, mapansin nyo po dito, lalabas na siya dito. Kasi na-create na siya. Na-create siya today. Ito yung time. Ito yung return period at ito yung file name niya. Yung file name niya, kasi madali namang ma-identify na kung kayong file yan kasi yung tin mismo niya ito with the corresponding form type tsaka return period. Okay? So, halimbawa gusto mong ma-view ulit yan at balikan, click mo lang po yan, then view. Ayan po. So, babalik ka pa ulit dito sa form at mabibigyan mo pa rin siya kung gusto mong, halimbawa hindi mo na i-print ka agad, na i-close mo yung program, so pwede mo siyang balikan para i-print. Okay? So, ito na po. Basta once na nakasave na siya, mabibigyan mo pa yan whenever na gusto mo. So, let's go to the main screen. Okay? Yan na po. Pero halimbawa naman po na nagkamali ka ng
form na pipilapan, hindi mo kailangan talaga ito, you can delete this one. Okay, as long as hindi mo siya na-submit pa. So, this is all for now. Naipakita ko na sa inyo yung pag-fill out nito. Yung sa mga susunod naman natin na ay akin naman pong i-discuss yung ibang form type naman. So, aside from filling out PR Form 1601EQ, hindi po natatapos doon yung filing ng quarterly form na yan. Kasi, should be accompanied by the QAP or known as the Quarterly Alpha List Payee. So ito, this is another mandatory requirements by PIR na kailangan nyo pong isama or i-attach dun sa form na 1601EQ. There is a separate program na ginagamit at tawag po dito yung Alpha List Data Entry Module. Okay, so iba naman yung pag-fill out dito. Hindi form ang ating fill outan, kundi yung mismong alpha list nitong form type na ginamit natin. Okay? So, after nyo ma-accomplish ito, nakaka-receive din kayo ng acknowledgement receipt na kasama po sa QAP na to sa pag-attach doon sa form na 1601EQ. Okay, so let's go to this very important reminder, and that is yung pinaka-summary ng buong taon ng pagpa-file nitong withholding tax expanded na tax type ng taxpayer. Okay, so pansinin nyo po yung mga naka-blue, yan yung quarterly. Ito yung return period at ito naman po yung deadline. So magkaiba yung deadline nila. Doon sa monthly po, yung 0619A, tuwing AGIS ang deadline yan. So huwag yung hintayin yung AGIS. Much better on or before the deadline ang filing yan. Tapos, ito namang pinaka last quarter, babayaran mo na yan next year na nung taon. Hindi na yan sa year na ito ipa-file, kundi next year na. Okay? So, yun ang problem din dito sa na to. Kapag na-detect niya na advance yung pag-fill out mo, hindi magpo-push through yung paggawa mo ng form. Kaya talagang iintayin mo yung matapos yung particular period na ipafile mo na form. Okay, so this is all for now. Just always remember our reminders para maabot nyo yung possible problem in the future. Hirap pa naman mag-settle o mag-ayos ng mga open cases na ganyan or mga for data fix. Pero later on, iano ko rin po ito sa inyo sa mga susunod ko ng tutorial. Yung pag-aayos naman ng mga open cases o yung mga pinafile sa BIR na hindi pumapasok sa inyong mga ledger. So okay, this is all for now. Until next tutorial po ulit natin. Sana may natutunan kayo at kung may mga question kayo, you can comment down below. At kung may mga gusto po kayo na ating itakal dito sa channel na to, i-comment nyo lang po. Okay? So, bye for now and God bless po sa inyo.